Pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Gising na! Ginawa ko to para sa kanya. 4:06 na! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. We are in Bright Colors Tuesday, but Tuesday feels so good na. Ano nangyari sa'yo? Natanggal yung... Nahulog. Tuesday na ngayon, good vibes. Unang araw ng July. Yes, sir! Hoy, let's go! Larga tayo. Good vibes. Ha? Parang maliwanag na. Maliwanag na nga. Ay, oo. You're so bright na today. Kaya nga eh. With the bright colors din. Correct. Narito na mga headlines. Pinoy Gising! Alert level sa Israel, ibinaba na sa alert level 2 ng DFA. Pinoy Gising! Sorry. Yawn. Karagdagang 50 pesos sa sahod ng mga manggagawa sa NCR. You know? Aprobado na ng wage board. Pinoy Gising! Yung akin, kailan? Charot! Oil price! Mga wait for mga 6 months. Hintay-hintay tayo. Oy, good news daw po. Another good news. Oil price roll back. Kasado na today. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 6 patay matapos mag-crash ang maliit na eroplano sa Ohio, USA. Pinoy Gising! Mamaya sa sports, Mars Alba tumiwalag na sa Chocomucho Flying Titans. Pinoy Gising! Kapag nakatanggap ka ng kalawanging tangke Ayan. ng LPG, alam nyo bang pwede nyo tanggihan yan dahil bawal yan? Alamin natin ang kaparusahan sa supplier ng LPG mo. Sanako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na kung bigla siyang naging sobrang sweet o maalaga, may diabetes? Ay hindi pala, baka may tinatago siya. Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Sa ating Factor Fake, Assistance to Individuals in Crisis Situation o yung AICS program ng DSWD, wala daw pinipili. Wow. Alamin natin mamaya sa Factor Fake. Pinoy Gising! At sa naglalaki ang ulo. Ano yan? Kalmado lang tayo. Wala yung lola mo. Wala ang lola natin today. Gumala. Hindi siya hirap gising. Talagang gumala siya. Nakuha siya, gala siya. Sa ating balitang showbiz, dahil wala siya, kalmada lang tayo. Yes. Sherry Pie Picache ayaw nang bumalik sa dating katawan. Pinoy Gising! Samantala, anak naman ni Martin Nievera, proud na proud sa pag-graduate ng high school. Sa high school ng anak na may autism spectrum. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na. Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Let me tell you. You my little boo thing. Ang aga naman ng bulaga. Ano yan? Replay! Di ba yan yung song? Mga Dapper Gods! Ay, mga sorry. Ang aga naman yan. Takaliman Dabber ka Tangad Dapper Gods, pero dapat good vibes daw tayo. Ay, naputol ba tayo sa ano? Ay, mukhang naputol ata tayo. Oo, naputol tayo sa live stream. Bakit? Hindi ko lang alam. Anyway, it's July. What do you plan to do this month? The first month of July. Wala ba
Pahinga lang. Okay, leave, go. Saan katawan ko eh. Alam mo, maganda lang talaga sa mga taga-Pasig ang bubungad sa atin bukas ay holiday. Yeah, it's a holiday ha. Sa Pasig, ha? Pasig lang ha, Pasig. Huwag ka assuming. Meron kayo sa inyo. Sa inyo may pasok kayo, pero sa Kasi Pasig nung June wala. 24 sa Maynila. Tsaka San Juan. Yes. So yung mga may kapistahan ng San Juan. Hindi naman. St. John the Baptist yan, St. diba? John the Baptist yung kay San Juan. Oo. Pero yung kay Maynila, talagang araw ng Maynila Ano lang. talaga ng Maynila. Nasa Maynila. Oh. Na kung saan nakita ko yung video ni Yorme Isko, ayan na naman, bumalik na naman yung kanyang mga Oo nga evening eh. live streaming dyan. Kaya nga eh. Alam mo, sobrang linis ng ano ngayon, ng Maynila. Akala ko sobrang linis ng City Mayor's Office eh. Oh, yun pa. Ayun pa, no? Oo, pero mas may malinis. pero may nakita daw nakakaiba doon sa City Mayor's Office eh. May bolt. Not one, Ilan? but two. May naman ba? Oo, Hindi ko nakita hindi eh. daw mabuksan. Wala pa Nandun niya si reveal. si COS, yung dati ninyong bossing. CBC. Oo, Morning, di ba siya ang sir. COS, di ba? Sabi niya, first day. Nilimas ang gamit, pati bolt, nandito pa. Bakit kaya naiwan yung bolt? Yun din yung tanong ko eh. Baka wala laman na yung ship. Kasi nakalak, hindi nga nila mabuksan eh. Dapat hindi na nila. Pero di ba yung mga furniture nung time na yun, parang nung time niya ata binili yung mga gamit Hindi ko doon. sure eh. Bakit nga ba walang laman? Wala ba talaga laman? Yung ano? Yung office? Wala. Ang meron lang doon yung parang receiving office niya. Receiving the... Nandun yung mga upuan. Yeah. Buti yung mga aircon, di nalimas eh. Hindi na naman, tutungkapin mo pa yun, ano? Di ba? Pero wala, as in wala talagang So gamit. today marks the official first day of Yeah. our newly installed. Elected, Ayan, yung mga elected. Yung iba bago, yung iba same. Yung iba bago, yung iba... Yun Ayoko lang. sabihin. Mabiblip ka. Mabibili pa ako. Baka mablip din tayo ng MTRCB. Mahirap na. Pero tingnan natin. It's their... Malamang marami dyan magpa-first 100 days in their office. Yes. Yung iba, ang dami nang pinirma mga, ano nila, mga tawag doon, ng kanilang mga executive order. Yan. Yung unang-una sa Maynila, State Ano of ba yan? Health. Health ba? Emergency. aka- Because of the basura. Kasi yung contractor, di binayaran, tapos di na natuloy. Kailang umabot na yata ng 900 million, if I'm not Sa inyo mistaken. ba? Alam ko si Parin Daniel, di ba taga Maynila ka pare? Kamusta lagay ng basura sa inyo? Okay pa naman, ano? May nangolekta na. May nangolekta na. Kasi Galing siguro doon sa administration yung pa niya rin yun. yung luma. Yung luma pa rin. Contractor. Parang pinakiusapan yata ni Yorme Ba. na kumuha mo. Kasi pag di sila kumuha, hindi sila babayaran. Pag walang libreng araw ng hakot, wala bayad. Oo. Yun sa Maynila. Di ko alam, kamusta ba sa mga lungsod ninyo kung ano na nangyari? Dito sa Pasig, parang business as usual lang eh. Oo. Mga councilor lang naman ho napalitan dito. Talaga ba napalitan ba iba? Yung Wala iba, akong yung iba na hindi kasama doon sa ticket ni Mayor Vico, yun ang napalitan. Pero yung iba, yung ilan doon, karamihan ay kay Vico na. Parang 75-80% puro Vico yun. Yung nakaupo na incumbent na ni-renew lang ngayon. Sabi nga ni Vico, huling 3 taon, larga lang daw, tuloy-tuloy ang trabaho. Hindi raw siya tatakbo. Hindi na raw siya tatakbo, sinabi. Pero, hard congressman, sir. Di daw ayaw eh. Haba pa yan, 3 years, sir. Tsaka pwede ba magbago? Tsaka narinig na namin yan sa una nagsimula sinabi Lahat po nang nagsabing hindi sila tatakbo, Yun. sila po yung nagiging presidente. Oo. At hindi lang mga politikong nakaupo ngayon na last term ang nagsabi niyan. Oo. May mga artista, may mga kasama natin sa industriya, nagsabi rin na hindi sila tatakbo. Hindi sila tatakbo. Pero ngayon nakaupo sila. Opo. Di ba? Ang galing. Wala akong pinangalanan, pero may national, Pero, sir, may local. pero, sir, sabihin mo lang di ka tatakbo. Okay. Hindi. Pagkatatakbo ka, sabihin mo sa amin, exclusive natin dito. Yun yung magandang gawin dyan. Aray ko. Sana nga. Exclusive natin yan dito. Aha. Kasi hindi lang pala tayong may request sa kanya Oo. Pati pala si Densyo Ay, talaga ba? Talaga? Sige. nag-request na si Densyo Tawagan natin. Sige, okay lang. Kahit kay Densyo ninyo, at least yung nationwide talaga. Oo. Correct. Para yun na yung plugging mo, sir. Simulan nyo na yung early campaigning. De joke lang Oy, joke lang Baka mamaya, inaano nyo Bawal kami yan. NBI kami. Oo. Ang mga huli sa amin, si Gar. 10 years. Oo. Sabihin ni Gar, nakasalamin. May kasamang ganun, tapos malapit dyan, i-content kami ni Gar. Para sa IZ yun. Sa IZ, akala ko, Si Gar po ay si Angelo Baino. Yun ang kanyang codename mo sa amin dito. Pagka tinanong, sino ba si Gar? Si Angelo Si Baino. Angelo Baino yan. Ay, isa pang good news ha. Oil Ayan. price rollback mamaya. Ayan! Nagdala At ka ba I today? think, oo. Ayan. Sira nga aircon eh. May aircon naman yan, sira. Alam, binalik ko na nga yun. Babalik ko na naman. Ayan, oo. So, singilin mo na sila ng discount. Ay, pero mga
PUV may discount na piso kada litro pa ha, na isa. Oo, may dagdag pa silang 1 peso. Oo, pinag-aaralan yun sa mga private. Good luck naman. Yung AX niya, di ba? And, Oh. 50 pesos ay approved na ng wage board. Oh, wage board. From 50. 200 proposal ng Congress, 100 sa Senate, approved na po yung 50 pesos. Ayun. Kumuha sila. Binawasan ng... Mula sa Congress, binawasan ng 150. Sa Senado, binawasan ng 50. Sandaan. Ay, hindi. 100 yung sa Senado 200 sa Congress 200. So, binawasan 50 ng na 150. 50. Oo. Yung sa Senado, binawasan ng 50. Makontento na raw dapat tayo doon. Talaga ba? Pamasahin na lang daw yung 50 muna. Oh, Pero siya? ang tanong ko dyan sa pagtaas-taas na yan, kung ang minimum ngayon ay, kung magiging minimum ngayon ay from 645, magiging 695. Yes. So, paano yung mga above minimum? Ang sinabi ba nila is across the board? Hindi ko na, ako Tignan natin, alam ko may item tayo dyan. Tignan natin kung may item. Speaking of item, 416 na po na magandang morning. Sorry Ako yun. Oo, inintay ka na nga eh. Siya talaga yung madaldal. Madaldal ba ako? Sumasin nyo na! Sumayin niyo palagi. At dapat pala ni-record ni Antonio, no? Oo Tapos naging nga. sound effect. Sige, bilinan ko bukas. At sa mga ating lahat, ang Pinoy Gising Tuesday Pinoy Chika. edition. Pinoy Chika. Pwede rin, no? Kaso wala si Anton. Hanggang alas 6 ng morning. Nandiyan na ba yung, nakaredy ba dyan yung mukha ni Anton dyan na napaka-igop? Wala. O, sige, mamaya na lang siguro pagka para mabuking siya. Mabuking talaga no? O, dire-diretso po tayo hanggang 6 in the morning. Sa ngalan po ni Flying A, kami po muna kasama ninyo, Daryl Justin. At Maine Barreto. Pinoy Gising! Dire-diretso na tayo sa nanggigising na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Good news po dahil ibinabana kahit paano ng Department of Foreign Affairs o GFA sa Alert Level 2 o Restriction Phase ang Crisis Alert Level sa Israel. Kasunod ito ng 12-day ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran na nagsimula noong June 24 kung saan patuloy na bumubuti ang sitwasyon sa nasabing bansa. Tiniyak naman ng GFA na patuloy nitong binabantayan ang mga sitwasyon sa rehiyon at i-update batay sa nararapat na alert level. Magugunitang itinaas noong Hunyo ng GFA sa Alert Level 3 of Voluntary Repatriation ng Israel matapos ang naging bakbakan ng dalawang bansa. Pinoy Gising! Samantala, binisita ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang ilang Pilipino na nasa isang ospital sa Tel Aviv, Israel. Ayon sa Philippine Embassy sa Israel, nagbigay ang ahensya ng relief packages at legal assistance para sa mga nasabing Pinoy. Maliban dito, tinutulungan din sila ng abogado ng OWA upang makuha ang kanilang karampatang benepisyo. Pinoy Gising! Sa ibang balita naman, naniniwala si dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Ginigundo na masyado pang maaga. O talaga, 4:18, masyado pa pong maaga. Ay, hindi pala. Masyado pa maaga para magbunyi sa kabila ng tigil putukan ng Israel at Iran. Ayon kay Ginigundo sa kasalukuyang economic analyst para sa US-based think tank na Global Source Partners, bagaman bumaba ang presyo ng krudo sa international market matapos ang ceasefire, pansamantala lamang daw po ito. Dapat anya maging maingat ang Pilipinas at maghanda sa posibleng epekto sa ekonomiya ng taas-babaang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bukod dito, pinayon ni Ginigundo ang gobyerno ng Pilipinas na ikonsidera ang epekto sa mga overseas Filipino workers o OFW ng mga development sa Middle East, partikular sa ipinadala nilang remittances. Pinoy Gising! Very particular pa naman ang mga OFW sa mga remittances na pinadadala nila. Yes. Sobrang sayang. Naman. Samantala, eto na nga, aprobado ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang hirit na dagdag 50 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR o sa National Capital Region. Dahil dito tataas sa 695 pesos ang daily minimum wage para sa non-agriculture sector, habang 658 pesos naman para sa agriculture, retail, service at small manufacturing establishments. Ayon sa Department of Labor and Employment, mahigit 1.2 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa bagong wage order. Ang aumento ay nakasaad sa Wage Order 26 na inaprubahan ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board at itinuturing na
pinakamataas na wage hike sa kasaysayan ng rehiyon. Epektibo ang bagong sahod simula July 18. Next cut-off pa, next o isang araw matapos ang anibersaryo ng huling wage hike noong 2024. Pinoy Wala Gising! across the board na sinabi. Wala, sa isa lang ibig sabihin yan. Babay na naman tayo dyan. No? Alam mo, konti na lang mag-aabot nila pamilya. Diba, hinihintay ko na lang na baka mamaya, hindi naman po sa pag-aano. Ay, aray ko, ang sakit. Kasahod na ho namin yung ibang, hindi naman sa nandi-degree kami or whatnot. May iba-iba kasing level ng trabaho. Diba? Hinihintay na lang namin na baka mamaya yung mas mababa sahod sa amin, mas mataas na. Oo. Ngayon nga, yung mga, tag dito? Yung mga sumasakay sa jeep, magbe-bare months na. Malaki pa sahod dun sa atin, pearawan, no? May bonus pa sila. O, diba? Bukod pa po yung sa 13th month pay na sinasabi natin, ha? Iba yung sinasabi ko yung sumasakay sa jeep. Sumasakay sa Bare jeep. months. Ha? Oo. Naka 5,000 per day. Oo, yung ba yung mga gumaganon? Oo. Yan, oo. Malapit na kasi yung bare months, naalala ko. Take note, walang tax yun. Babalik na naman siya. Uy, take note, walang tax yun na yun. nga eh. Hindi nagbabayad ng pensyon yung mga yon, ng benepisyo. Yung kalahating taon nagtatrabaho nila, pag sakay-sakay, buo na isang taon nila. Di ba? Hindi lang yun, sinatsaga nila yung mga dry season nila. Mga February, March, April, Diba? May, June, July, August, September. Tuloy ang Ay, buhay. August lang pala. Pagdating ng September, ayan. Ayan na. Nagsisimula ng gumanda buhay ng mga yan. Correct. Anyway. Tapos, hindi rin naman nababantayan yung mga yan. Pero dapat nga maitanong yung mga parang nag-aabot na yung above, yung ibang above minimum na. For example, nasa 800 per day. Yep. O di 100 na lang, halos 100 na lang yung diferensya, 200. Kaya nga hinihirit na lang gawin 200, no? Pero hindi ko pa rin maisip. Hindi ko alam kung naging... Hindi, pag naging 200 yun, from 645, di magiging 800 845. plus. Paano kung ikaw ang above minimum ka na 800, bigla kang babagsak ng minimum? Di ba? Parang No? andating... Ganun nga mangyayari, tama Yung ba? naghanap ka ng trabaho, nagtapos ka para makakuha ka ng trabaho na hindi naman sa pag-ano, hindi minimum wage eh. Oo. Nandun ka na sa entry level ng industriya. Depende sa industriya ninyo. Tapos makukuha mo yung minimum wage na binibigay ng gobyerno. Kulit Di ba? Ang galing. Sana po 4 years nyo. Oo nga, no? Kaso naman, hindi naman tinatanggap ng mga kumpanya ang K-12 na graduate din, Hanggang ngayon. Oo, Pero di ba dapat tinatanggap nila yan? Iba pa rin daw yung syempre ako employer, kung sa experience na nga at sa yung pagka-comprehend ng isang Sa nag-a-apply, doon ako sa... College graduate. Oo nga diba? naman. Technical-wise, At saka parang... mag-i-invest ka na rin lang sa isang tao, doon na sa di ba? Hindi, tsaka pinattern lang din naman to sa ginagawa sa ibang bansa. Sa ibang bansa siguro, kakagat to Kasi sa sa kanila. ibang bansa parang 2, 3 trabaho kasi nga oras na binabayaran. At saka parang ang regularisasyon ata doon, hindi kagaya dito. Iba. Ibang-iba. Alam ko iba. Parang kailangan mo talaga umanap na tipo kahit waiter, kahit na yung mga food stall, papatulan nyo yun sa ibang bansa kasi kailangan nyo kumita na mas malaki doon dahil hindi malaki ang mahirap kumita. Kasi Per per ora. ora sila. Tama. Bigyan natin ng Bigyan mga natin kung ano update. ang mangyayari dyan sa... Bala mo, dagdagan pa yung 50. shout out po sa mga... Pero di ba ang dami mga kongresista na nag-file ata ng mga batas nila kahapon? First day? First day, syempre. Oo. Tama. Yung Syempre, pabibo muna sa first day. Sa bagay, oo. Bibo May isa nga yarn. may isa nga daw na hindi ko makalimutan. Buti nakalimutan ko yung pangalan. Nag-file daw ng 10 panukalang batas. Ano daw? Yun naman talaga trabaho nila Gumawa ng Doon yung simulan. Sana Buti na lang hindi yun namimigay ng jacket. Bago tayo mag-showbiz, oras na alas 4:24 na morning, usaping inflation naman. Ayan, no? Posibleng umabot po sa 2 hanggang 3% ang inflation rate ngayong taon. Batay ito sa projection ng Department of Economy, Planning and Development DepDev. Inihayag po ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion na kanilang nakikita na matatag o stable, take note matatag o stable ang estado ng inflation sa bansa ngayong taon. Magugunit ang bahagya pang bumagal ang inflation rate noong Mayo sa 1.3%, pero batay sa pagtaya ng DepDev, maaaring bumilis ito sa 1.5% ngayong buwan, nitong nakaraang buwan ng Hunyo. Pinoy Gising! Ito pa isang good news. Kasado ngayong araw ang malakihang bawas presyo
sa mga produktong petrolyo. Kaya magantay ng konting oras dahil magro-rollback na. Huwag mo nang magpa-full tank na nyo. Maya-maya konti. Yan. Sa magkakahiwalay na abiso ng Sea Oil Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation, bababa ng piso at 40 sentimos ang kada litro ng gasolina, piso at 80 sentimos naman sa diesel at 2 piso at 20 sentimos sa kerosene. Yun. Ipatutupad din ng clean fuel ang nasabing price adjustments bukod sa kerosene. Ay, walang rollback sa kerosene. Meron. Ang clean fuel. Clean fuel kasi wala sila nun. Wala pa sila nun? Wala sila nun. Epektibo ang panibagong oil price adjustments mamayang 6 in the morning para sa lahat ng kumpanya ng langis. Maliban nga sa clean fuel na nagpapatupad ng mas later time na alas 8 ng umaga. Itinuturong dahilan ng Department of Energy Oil Industry Ano Management naman? Bureau sa pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo ay ang ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Pinoy Gising! Sumisigit na naman dito. Ayan, nakalaya Hi, na baby siya. girl! Baby girl! Morning! Nakasigit na siya. Iduduktong ko na to, partner, bago Oo. mag-showbiz kasi kung ikaw petrolyo, ito LPG naman. Ay, sige. Ay, kasunod ng malakiang oil price rollback, epektibo na rin today ang rollback sa LPG o liquefied petroleum gas. Sa magkahiwalay na abiso, kinumpirma ng dalawang LPG companies na magpapatupad sila ng pisong bawas presyo sa kada kilo ng LPG. 11 pesos yan sa 11 kilogram. At batay po sa anunsyo nila, epektibo ang tapyas presyo ng Petron. Simula pa kanina, so nagtapyas na, pwede na kayo bumili ng tangke ninyo kung ubos na. Epektibo po yan simula 12:01 kaninang madaling araw, habang mamayang 6 in the morning naman po dun sa mga gumagamit sa Solane. Matatandaang nagpatupad din ng dalawang kumpanya ng bawas presyo noong buwan ng Hunyo. Pinoy Gising! Samantala sa ating mahinahong showbiz, Ayan, tama. Cherry Pie Pikachu. Okay, yan. Magkatawa, hinahon lang tayo. Hinahon lang, wala yung sa ulo. Walang ganun. Wala, Sige. oo. Okay. Cherry Pie Pikachu, ayaw nang bumalik sa dating katawan. Ano ba yung Siya pa rin chubby. magre-report? Siya pa rin mukhang nag-record kahapon. Ay, wow. Nag-record to bago umuwi. Nagsipag. Oo. Alamin natin ang detalye sa recorded voice Yun, ng maharot Ayan! na si Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ano ba yan? Para sa aking balitang showbiz, tutok na tutok si Cherry Pie Pikachu sa kanyang diet ngayon. Ayon sa aktres, masarap kumain pero isang araw o mano ay nag-usap sila ng kanyang anak na si Neo dahil napansin nila na masyado na silang kumakain kaya nagdesisyon sila na mag-diet sa pamamagitan ng pagbabantay sa isa't isa sa kanilang mga kinakain. Nagdesisyon daw sila na mag-intermittent diet kung saan pwede naman daw palang kumain na isang beses lamang sa isang araw. Sa ngayon daw ay 8 taon na siyang walang white, kabilang ang white rice at white bread, kung saan more on red or brown rice at wheat bread ang kinakain niya. Proud din umano siya dahil sa loob ng 2 o 3 taon ay wala na siyang soft drinks at more on vegetables na rin siya at tinanggal na rin ang maalat na panimpla na hindi naman daw kailangan. Ayon sa aktres, mas naging conscious siya sa kanyang kalusugan dahil sa sunod-sunod na pagyaon ng kanyang mga kasamahan sa showbiz, kung saan bukod sa nakakapanginayang daw dahil ang babata pa ng mga ito, natakot din daw siya para sa kanyang sarili. At iyan ang balitang showbiz para sa impila may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat. Ano ba yan? Recorder na nga namin. Ito na. May ganun pa. Hindi pa rin nagpakahinahon eh. Oo. Alam mo naman, dapat daw nasa kanya good vibes. Naku, Naman. mamimiss siya ni Batman ngayon. Oo. Oh, Batman! Sige, subukan mo pa rin Kitain mo na lang. Puntahan mo sa sa Rojas Boulevard. Malapit-lapit sa Baclaran. Huwag muna sa Baclaran kasi hindi pa Miyerkules, Oo, ha? bukas pa. Bukas pa. Diyan lang muna kayo sa Rojas Boulevard. O siya, sa oras po na alas 4:29 ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Chika namin. Ayan na. Aray ko, kuwi ka. Buti na lang walang nagmo-monitor sa oras na to. Naiyak ako. Good morning, Baclaran. Naiyak siya kay Hana. Hindi mo sakit talaga yung Steve. May stiff kasi siya kahapon pa. Ang oo. sakit sobra. Naiyak na ako. Ayan. Diba? Doc! Kaya ko to. Aray.
Yan. Okay, Wala ba kayong doktor sa life balance na about stiff neck? Stiff neck? Ay, parang wala. Tanong natin, feeling ko Dapat, ugat hindi, yan meron eh. kayo yung mga head injury doctor yata yun. Tama ba? Injury doctor ba ang Yung stiff sa neck? ulo, Hindi ba? yung specialization niya. Yung Hindi ko alam kung may kinalaman sa neuro yan sa mga ugat-ugat eh. pero din Ay, hindi, meron talaga nag-specialize for migraine, for Alam ko ganyan meron, problems. oo. So, mas mahal nga yung konsulta sa mga yun. Di magpa-TB consult tayo. 1,000 per session. Di pa TB consult tayo. Hanapin natin yung doktor na Kim! Kimi-kimi! So, hala sa pagpapatuloy ng ating balitaan na may stiff neck pa nga. Good luck. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Bukidnon at Akala ko Davao nabotas Region. na naman eh. Hindi, masyado na daw Obvious. Oo, marami na masyado. Bukidnon po at Davao Region, bunsod ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Kabilang sa mga nalubog sa hanggang baywang na tubig ay ang residential area sa Davao del Sur, habang umapaw ang ilog sa barangay Takul, Magsaysay at naapektuhan ang mga kalapit na bahay. Natrap naman sa kanilang mga bahay ang ilang residente ng Purok Bangkerohan at Purok Kawayan na kalaunay na ilikas ng mga otoridad. Binahari ng National Highway sa bayan ng Talaingod, Bukidnon, habang hindi rin madaanan ang kalsada sa sitio Saladok sa Don Marcelino, Davao Occidental dahil sa mga debris dala ng pag-ulan. Pinoy Gising! Ay, sana masolusyonan yung mga baha habang hindi pa tuloy ang mga nananalanta ang bagyo sa mga kalupaan natin. Kasi wala pa naman po nakikita ang bagyo. Bagamat, dun sa huling update kagabi, tignan natin ngayon yung pag-asa. Right then and there, tignan natin kung anong latest update. Kasi ayun, yung LPA. Kasi may LPA, ba yan? may bagong LPA sa loob po ng park. Kala ko mga easterlies pa din. Hindi, ang easterlies partner, yung mainit na hangin yan eh. Kaya Oo. kapag nag-init, Habagat, yan. tapos biglang, di ba pag Pag sobrang init, nag-monsoon break, umuulan. pag nag-monsoon break, yun yung kadalasan. Minsan pagka nakapasok 2-3 bagyo, nagmo-monsoon break tayo. Doon po pasok yung easterlies, kaya umiinit yung panahon. Ngayon naman, may LPA ulit sa bansa. Okay, nasa loob na yan? Ha? Nasa par? Nasa loob ng parto. Ito ay as of 10 p.m. pa kagabi. Doon sa formation outlook nila, huli itong namataan sa 780 kilometers east of Baler, Aurora. Medyo malapit sa kalupaan na ito, 780 kilometers. At may katamtamang chance o medium chance na mabuo na po ito bilang isang ganap na bagyo. Pero parang ine-expect ng State Weather Bureau Agency, hindi ko lang sure, pero parang din doon sa base huling reports nila, in the coming days, mataas yung chance na mabuo ito at ito yung maging pangalawang bagyo sa ating bansa. Which is si Bising. Akala ko si Baby Boy. Hindi si Baby Boy, si Bising. Bising. Babae ulit kasi auring yun nauna. Si Si Bising naman niya yun. Yeah. Puro mga Sana ING. parang auring lang din Nadadaan lang. No? Oo, Parang napadaan Hi, lang. hello, Pero ingat. kasi si Auring, kung hindi ako nagkakamali, medyo... Lumabas din agad, no? Bukod sa Tama lumabas ba? siya, nung LPA siya, nagdala na siya ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon. Actually. Sana ganun na lang din. Kung hindi mo, wag na, kahit wag na sa extreme northern Luzon, oo. Huwag ng casualty. Pero okay lang din yung may ulan-ulan, nilang buwan naman tayo nagtyaga sa Nag-dry, init eh. oo. At least kahapon, pero kagabi medyo malakas ang ulan. Malakas ang ulan kahapon sa Kalakhang, Maynila. 2:00 pa nga lang ata ng hapon, nag-uulan. Ay, di, parang naka-broadcast pa ata kayo dito ng alauna eh. Umuulan na malakas. Oo, parang mga 11, 12, Kaya nga sabi ko, saving grace si Miyake sa akin kapon eh. Bakit? Nagpa-VO sa akin, nag-book ako ng Move It, yung pala lakas-lakas ng ulan. Sabi niya, dami recording ka. Sige, diyan record. ka lang. Tapos pagsabi sa akin ng gwardiya, sir, nag-book ka ba? Oo, motor, lakas ng ulan. Cancel, mag-record muna ako. Kasi Kaya, ayun. ang hirap nga ngayon, napaka-unreliable. Hindi na, ano yung panahon no? Ang aga nga ng tag-ulan, actually. Yeah. Usually yan, mga nakaraan ay August nagsisimula. Mid-July. Mid-July, Usually pag zona ng Pangulo, maulan eh. Oo, Yung correct. zona ngayon is what? July 28. Last Oo. Monday of the month, di ba? Last Monday of July. May special coverage na naman pala. Tanggap mo na. Tanggap mo na tayo ng report! DWIZ Patrol Report! Sinabi ko special coverage, sumakit na naman yung batok niya. Sitwasyon sa San Juanico Bridge. Huy! Parang kayong ano dyan. Iba yan ha. Masakit nga. Masakit. Okay. Sitwasyon po sa San Juanico Bridge, mahigpit na ang pagpapatupad ng weight limitation. Report mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Ang pila ng mga sasakyan ay napakahaba. Kung manggagaling ka ng Tacloban patawid ng Samar at dadaan sa San Juanico Bridge, ay makikita niyo po na napakahaba ng pila ng mga sasakyan at lahat ay sinasala ng ating mga otoridad
upang matyak na tanging mga pinapayagang bigat ng sasakyan ang dadaan dito sa San Juanico Bridge ay tungo sa isang tourist destination dito sa Samar area buhat sa Tacloban. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Gutom na ako, calling pa raw. Ganyan talaga. Ganyan ang buhay. Calling lang. So, nasa ano si Patrol 45? Si Tama ba newsroom? Nasa Tacloban Nandun si siya. Patrol 45? Actual. Oo, nandun ba siya? Oo, nandun daw. Confirmed daw. Ingat dyan, sir, ah. Salamat sa sponsor niya po. So, mahaba Sana ang- kami din. Mahaba ang pila. Oo. Kasi nga, hindi pwedeng daanan ng mabibigat, no? Mhm. Mabigat. Dahil ongoing repair. Siguro mga sedan lang na mga lights. Oo, light. Tsaka Hindi siguro, sabay- baka hindi hanggang- sabay-sabay. Baka hanggang SUV lang ang kaya niyan. Oo, wala nga, wala. Wala rin. Oh. Sorry, Oo, hindi ko narinig. Oo, samantala, Yun na. tawag tayo ng ating Metro Patrol. Metro Patrol reports. Gutom na ako! Ito na nga, yung Ayan! price monitoring at fried chicken. Yan! Buffalo wings! Ito magkano? Diba? Isasama niya kaya sa ulam tips niya yung mga pwedeng ipalaman sa pandesal. Oo nga. Total si Jen mahilig sa pandesal para may kakaibang palaman. Cheese whiz. Hi, Hindi. Mondelez. Good morning. Wow! Ang lakas ng casual mention mo, ha? Kumagalo. Dito lang tayo nakaganyan eh. SM, good morning, ha? May sale pa rin. Oy, nga pala. Good morning sa SM dahil ongoing po ang hashtag end of season sale. Hanggang July 4 po yan. Nagsimula yung last Friday, June Yun. 27 So good na sa mga SM Super Ako Mall. nakasulit na pero hindi ko na ilabas yung tablet ko. Di ba? Sa SM Super Mall, nationwide po yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Oo, so good na. Kasi sayang naman, 70% off yan. Diba? O, eto na nga. Balik tayo sa palengke. May palengke ba sa SM? Oo. Meron, di ba? Oo, SM, diba? Sunday Market. O, yan, SM. tama. Oo, may ganun sila dati. Yan. O, samantala, price monitoring mula sa North Caloocan sa Bagumbong Market at sa Valenzuela sa Malinta Market. Alamin natin ang mga presyo ng bilihin mula kay Yusek na hindi magre-resign. Yun, nabibigyan Mama ng Bet, GC yan, no? Samson, Mama good Bet, morning. Morning. Good morning, ang lamig. Ang lamig, ang sarap matulog. But Yun. anyway, dito sa Bagumbong, dumayo pa ako sa North Caloocan. Dati dito lang ako sa lugar dito sa Cabanaba. Ang layo ng Bagumbong. Malapit sa SM yan kasi. Ngayon, ang bigas dyan, sa may Bagumbong at saka sa Malinda, Valenzuela, nag-range pa rin sa 40 to 60 pesos per kilo. Pero sa Malinda, Valenzuela, meron dyan 34 to 38 hanggang 60. Sa baboy naman, kasing, pige, pork chop, ay 405 to 410 pesos per kilo. Merong areas na bumaba na ng 5 piso eh. 450 naman ang kilo ng liempo at ang manok 220 hanggang 230 pesos per kilo. Sa gulay, ang carrots at repolyo ay 75 pesos. Ang patatas, pechay, bagyo at kamatis, 55 hanggang 60 pesos kada kilo. Ang sayote, 35. Ang red bell pepper, 120 per kilo. Ang labanos ay 90. Ang sibuyas naman, 150 pesos yung pula at 130 pesos naman yung puti at ang bawang, 150 pa rin. Itong chop suey mix at pakbet mix, bumaba ng konti, 50 pesos na lang ang isang pack. At ang kalabasa, 30 per kilo. Ang sitaw, 35 kada tali. Sa isda naman, ang bangos, 220 hanggang 260. Yung 260 malalaki na yan. Yung tilapia ay ubando sa Kapampangan, 150 per kilo. Ang espada, dalagang bukid, torsilyo, tanigi at talakitok, 280 per kilo. Samantalang 280 pesos naman ang kilo ng pusit hanggang 300 pesos yung kalawang. Ang maya-maya ay 170 yung ulo at ang laman ng maya-maya ay 240 per kilo. Sapsap, 180. Ang hipon from 280 to 450 pesos per kilo, depende sa laki. At meron tumpok na 100 piso sa maliit na platito. Ang tahong, 120. Eto, meron akong palaman tips sa pandesal. Okay, pwede kayo magpalaman ng sardinas. Yun. Yung kulay pula, maanghang-anghang. Pwede rin scrambled eggs o pritong itlog, hotdog, keso, lalo kung kesong puti. Yung egg and mayonnaise or liver spread. Ayan. Ito naman yung ulam tips ko. Lumpiang sariwa, lumpiang Shanghai, chop suey, pakbet, laing sa gabi. Sa manok, fried chicken, buffalo wings, Yun. chicken afritada, chicken, yung kaldereta, tinola,
Sa baboy naman, kahit sabawan nyo yan, pwede yan. Pwede kayo mag-sweet and sour pork, adobong ribs. Itong nilaga at siligang, kinamatisang buto-buto. Sa isda, pwede magsigang sa miso, escabeche, prito o inihaw na isda, sinabawang isda, paksiw. Ayan. Para sa ulam tips, pati pala naman sa pandesal, sinakop ko na. Beth Samson, para sa Pinoy Gising. Palagi ko na DWIC, nagbabalik pa ng tama. Nagbabudget pa rin tayo ng tama. Gising! Kala ko pwede nang ipalaman yung buffalo wing sa pandesal. Kala ko guys si Mama Bet eh. Ayun. Pero thank you so much, Mama Beth Thank Samson. you so much. At sana yung mga pinapayo mo, matikman na talaga namin ang tunay. Mukhang masarap magluto ito si Mama Bet. Kasi dami niya na Oh, isa. yung susunod na magre-report, may utang tayo dyan at may Ay, utang siya sa atin. Ayan, sige, ipapasok ko na muna. Dahil ano niya, nag-birthday yan ang hindi natin alam. Ay! Nung Friday. Sige, magsistinger muna ako. Ganyan. Tapos sinanap ko siya kahapon. Wala! Wala kahapon to. Oo. Itong nasa Viber. Yung nasa Viber na yan. Sige, pasok muna natin. Ronda, Probinsya. Ronda Probinsya. Yung malapit daw nilang mayor, si Mayor Sino? Lenny Robredo ng Naga. Uy, napasugod sa binahang paaralan kahapon. Uy. At ang tanong, kailan susugod itong si Kuyang Melvin Machado na kailan nag-birthday? Nung Friday. Nung Friday, Kuya Oo. Melvin. Asa na yung Bicol Express? Oo Maray nga. na aga. Ay, maray na aga. Sige, magpapadala tayo. Yun! Sama mo na ng laing! Yan! Oo naman, walang problema. Yun, happy birthday! Makakarating. Maraming salamat. Ayan. Ito nga, sa kalagitnaan ng talumpati ni Naga City Mayor Atty. Lenny Robredo kahapon, matapos ang kanyang oath-taking ay bumuhos ang napakalakas na ulan na nagtuloy-tuloy hanggang hapon. Dahil dito, napasugod ang bagong upong mayor ng Naga City sa Julian B. Militon Elementary School kung saan hanggang bewang agad ang taas ng baha. 19 na silid-aralan ang agad pinasok at nilubog sa tubig baha sa naturang paaralan. Kahit hindi pa si Robredo, ang mayor ay problema na ng paaralan ang pagbabaha dahil nasa mababang lugar sila at may creek pang tumatagos sa loob ng paaralan. Agad naman nag-ikot ang team ni Mayor Lenny Robredo sa ilang lugar ng Naga kung saan merong pagbabaha. Kailangan naman nung mahanapan ito ng pangmatagalan na solusyon. Samantala, ilang barangay naman ang nakaalerto sa mga posibleng pagbabaha kahapon sa kanilang lugar kung magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan hanggang ngayong araw. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang monitoring ng pamalang lungsod ng Naga sa mga barangay ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Salamat kay belated Ayan, birthday boy. belated happy birthday, Oo, kay Kuya Kuya Melvin. Melvin. Oo. Nabudol ka namin. Pag di mo binigay yan, kay Ma'am Ling kami dediretso. Budol on air. Ayan, ang tawag sa amin ngayon ni Papa Winner, ano daw, robbery and theft division daw ang pinagising. Oh, may resibo naman. May resibo kami, Paano tsaka maging theft yun? hindi theft and robbery to, budol division to. Budol lang. Pag napikon, talo. Ayun. Ma'am, sino to mga tambay? Si Kuyang Ronald Idol Domingo, tsaka sino pa tong isa? Sino pa tong naka-standby? Standby mo natin. Kuyang Ronald Kuyang at tsaka si Kuyang may ganito kilala mo to. Standby, Kuyang Ronald Domingo, tsaka standby. Sino yan? Mamaya sabihin ko off-air, wag dito. Kuyang Arman James, standby muna ha. Alas 4:48 na ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Oras po na 7 kalahating minuto bago 5 o'clock in the morning sa ating pagbabalik dito sa Pinoy Gising. Ronda tayo ulit sa probinsya. Ronda Probinsya. Isang wanted, arestado po sa kasong acts of lasciviousness sa Apari, Cagayan. Magre-report live si Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol na imbagabigat. Naaresto ng pinagsanib na persa ng Joint Tracker Team ng Apari Police Station at ng Mobile Force Platoon ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ang isang wanted na individual na nahaharap sa kasong acts of lasciviousness sa bayan ng Apari, Cagayan. Pinangunahan ang operasyon ni Police Major Ignacio Dinulog Jr., Officer in Charge ng Apari Police Station. Kinilala ang suspect bilang si Aka Jimboy, 21 years old, walang asawa, isang mangingisda at residente ng Apari, Cagayan. Batay sa inilabas na warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 1, Municipal Circuit Trial Court of Apari, Calayan, Cagayan, ang kaso
ng suspect ay may rekomendang piyansa na nagkakalaga ng 36,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa kasalukuyan, nasa kustodya na ng Aparay Police Station ang akusado para sa kaukulang dokumentasyon bago ito i-turn over sa korte para sa rapat na disposisyon. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa Impirang May Tudong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, dako tayo sa ating NBI. Ayun nga, yung kaka-rollback lang. Sigar. Yung kalawanging tangke ng LPG ninyo, abay ibalik ninyo. Yan. Dahil kapag di pumayag ang inyong pinag-orderan, pwede sumbong. nyo silang isumbong Kay at... Angelo. Oo, pabarangay. Imagine si Angelo pupunta doon. Nakasuot ang t-shirt na NBI. Nako, bawal ito. Bawal ho yung kalawanging tangke ha, na ibenta pa. Alamin natin ang kaparusahan si NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pagbebenta ng kalawanging LPG? Nako, bawal ito. Isa nga ang liquefied petroleum gas o LPG sa katuwang ng mga kusinero pagdating sa pagluluto. Pero paano kung pag-order mo ang idiniliver sa iyong tangke ay puro kalawang na at tila burado na ang brand at label nito? Nako, bawal ito. Nakasaad sa Section 38 ng Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga LPG tank na may depekto, substandard at malayo na ang itsura sa bago. Binigyang din sa Section 40 na hindi inirekomenda ang pagre-refill sa mga lumang LPG lalo na kung wala na itong tatak o sira na ang tangke. Ayon din sa batas, hindi maaaring singilin ang mga consumer para sa bagong tangke dahil tungkulin ng LPG company ang mag-provide ng panibagong tangke. Kaya sa mga supplier at reseller dyan ng LPG, make sure na ang ibinebenta nyong tangke ay quality. Hindi nyo naman siguro ikakalugi ang pagsusupply ng tangking bago. Kaya huwag maghingan ng karagdagang bayad ang mga tao. Ang kailangan lang naman ay maayos na serbisyo para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Ayan na, yung mga kalawangin na yan, i-refund na ninyo. Ayan. O sa atin naman pong, kalmado pala. Sa ating ikalawang sigwada po ng showbiz, anak ni Martin Rivera, proud na proud sa pag-graduate sa high school ng anak na may autism spectrum. Alamin natin ang naging reaksyon at saloobin ni Concert King. Tama, di ba si Martin Rivera's Concert King mula sa nag-concert kaya wala ngayon na si Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Na naman? Para sa aking balitang showbiz, lubos ang pagka-proud ni Martin Rivera dahil nagtapos na sa high school ang kanyang anak na si Santino. Nalaman ng publiko na graduate na ito na i-post ni Martin sa kanyang Instagram account ang picture ng kanyang anak na may hawak pang diploma. Sa kanyang caption, sinabi ni Martin na dasal ng mga magulang na maabot ang kanilang mga anak ang pangarap ng mga ito, ngunit hindi umano ito kayang maabot ng mga bata na mag-isa, kaya nagpapasalamat umano siya sa Team Santino dahil sa support at napakahabang pasensya. Ngayon umano ay proud na sasabihin na ng kanyang anak na nakagraduate na ito ng high school. Sinabi pa ni Martin na, now let's pray for his future and his adulthood that he can exist in this new world of judgment and challenges. Kung matatandaan, noong 2022 ay inamin ni Martin na natakot siya para sa future ng kanyang anak na si Santino dahil mayroon itong autism spectrum disorder at hindi umano habang panahon ay buhay siya. Ang 19 years old na si Santino na anak ni Martin kay Katrina Ojeda ay kasalukuyang nainirahan sa Amerika. At iyan ang kibalita ang showbiz para sa Impila May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Talaga di siya nagpaawat sa recording na. Ito na! Siyempre siya yan eh. Sa bagay. Yun ang nagdadala ng billion views sa amin online. Correct.
Siya. Sa ikalawang oras natin, marami pa mga balita at impormasyon ng inyong dapat na abangan sa oras po na 1.5 minuto bago, maaga mag-out si Daniel ngayon. 1.5 minuto na lamang po bago mag 5 a.m. Ikalawang oras ng Pinoy Gising. Susunod na. 1.5 minuto makalipas ang alas 5 ng Tuesday morning. Yahoy na po tayo. Ito na ang ating attendance check this morning. Okay, good morning everyone. Ayan na, si Mama Susan Geronimo. Ay, hindi natin na-plug yung dalawa kasi wala ito. Wala yung singer natin. Liwayway, gaw-gaw ang bilhin. Ayun. At saka si Mama Susan niya, kay Susan tayo. Woo! Kasamang busa dulo. Ayan na, mamaya na si Batman. Ang dami niyang comment Oo nga. Hello muna kay Nelson Malinaw. Ayun, good Kuya morning. Nelson, good morning. Si Kuyang Randy Santisas din. Kuya Randy, good morning. Si Giljon Reyes, nanonood daw. Talaga Kailangan niya lang. Sino yun? Kailangan niya daw talaga manood. Good morning, Giljon. Giljon, morning George. Don't skip ads. Don't skip ads kasi patay tayo dyan. Ito na yung iniintay ni Anton. Nangumpara pa rin siya. Sabi niya, Blessed Tuesday morning sa maganda at informative #1 morning show. Wow. Sir. We feel so credible. Gagamitin namin yung survey mo. Gagamitin namin yan sa aming presentation. Screenshot namin yan. Maganda at informative. Wow, nakakatuwa naman. Kahit parang Pinoy Gising daw, lalong-lalo na sa kanyang pinakapaboritong showbiz reporter na kawangis ni Evelyn Botongon o mas kilala bilang si Matutina. Alam mo, hindi nalalayo. Naman yung natatawa sinisinok. Hindi nalalayo. Hindi nalalayo. Pero ayun, kung tatanungin nyo kami kung buhay o patay, tsugi na naman. Oo nga Bakit palagi na? Sabagay yung mga kinukumpara naman niya yung mga legend naman niya. At least mga, sa mga pinilakang tabi, ito yung mga kilala na. Kumbaga naging pundasyon na yan. Mga batikan. Ang sabi pa ni Batman, ay bakit wala si Anton na puyat na naman kasi cellphone? Paano niya nalalaman mahilig mag-cellphone si Anton? No? Hindi, nagko-computer na siya ngayon. Computer na! Di ka na naman na-inform, Batman. May sponsor siya, maganda computer. Correct. Tapos sabi niya, sayang wala si Anton para mawala daw yung sakit ng batok mo. Pahiram mo ng panis na laway ni Anton. Tanggal daw yan. Alam mo pa ang gamot ko dito? 1,000 bills, tatapalan ko mamaya. Yan! 1,000 yan. Mawala yan. Tapos yung mukha ni Anton na agad mag-print daw ng paper bills. Ayan siya Ayan. Ayan na. Batman, hinihintay mo. Ayan na. Baka may bago kang comparison pag nakita mo yung mukhang yan. Ewan ko na lang. Ay, nako. Sa lahat po na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at sa ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa DWIC News TV at Aliw Channel 23, sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. At sumaating lahat. Gusto ko yung lumabas yung picture niya. Ikalawang oras na po ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning sa ngalan pa ni Flying A. Anton, Daryl Justin at Maine Barreto. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayong Tuesday morning. DFA ibinaba na sa Alert Level 2 ang alert crisis sa Israel. Pinoy Gising! 50 pesos na wage hike sa NCR inaprubahan na ng Wage Board. Pinoy Gising! Isa na namang good news, bawas presyo sa mga produktong petrolyo aarangkada na ngayong araw. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 6 patay matapos mag-crash ang maliit na eroplano sa Ohio, USA. Pinoy Gising! Mamaya sa Sports, Mars Alba tumiwalag na sa Chocomucho Flying Titan. Pinoy Gising! Sa ating Let's Prove It, totoo nga ba na kung bigla siyang naging sobrang sweet? O yung maaging pag-alaga ay may kasalanan. Hindi pala, iba pala to. May tinatago daw. Pero for me, it's more of may kasalanan. Nagbabawian daw. Alamin natin mamaya kung yan ba ay kumpirmado sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWDA for every all daw iyan. Alamin natin mamaya kung facts or fake. Pinoy
gising! At sa ating showbiz... Wow! Taas ah. Aha. Hirap nun. Ang sakit eh. Sa batok. Ang sakit sa nerves. Ayan. Albi Casino, inalay ang pagiging maalaga sa katawan para sa kanyang anak. Pino gising! Talantas ng energy sa recording nito at sa isa pang malaking ulo! Pino! Wala eh. Casey Tandingan, hindi pa priority ang pagkakaroon ng anak. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pino Gising! Saktong 7 minuto na po, makalipas ang alas 5 ng morning. Yahoy! Yahoy na tayo sa detalye ng mga balita. Pino Gising! Nilinaw po ni Navotas Mayor John Ray Tiangco na ang nasirang pader na nagdulot po ng pagbaha ay pag-aari ng isang pribadong establishmento at hindi po bahagi ng DAIC. At nabatid na nasa 70 pamilya ang inilikas dahil sa baha bunsod na nasirang istruktura na pinalala ng high tide. Ayon kay Mayor Tiangco, bukas susubukang kumpunihin ang navigational gate habang ngayong araw aayusin ang nasirang pader. Sa totoo lang, 30 years na po kasi yung floodgate na yun, yung Camargo Flood Control Project. Kaya nga, years ago pa lang, sinasabi na natin na kailangan madagdagan yan or mapalitan na ng bago. Samantala, kinatigan ng alkalde ang pahayag ng DPWH na kailangan isailalim sa rehabilitasyon ng floodgate lalo't halos 4 na dekada na itong operational. Kasi yung kabilang floodgate naman po, pwedeng patungan lang po yun. May budget na po yun for next year. Pero itong navigational gate, medyo malaking trabaho po ito. Kailangan pa po na study po yan. Okay. So hindi basta-basta pwedeng tapalan o remedyohan lang? Hindi po. Pag makikita nyo, massive po yung structure po niyan. Napakinggan ninyo ang tinig ni Mayor John Ray Tiangco kasama ang tinig ni Kuyang John Ibanez sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! Sa ibang balita, hindi one-time closure ang solusyon sa kinakaharap na problema sa coliform bacteria sa El Nido, Palawan. Sa eksklusibong panayam ng DWIZ, nanawagan si former El Nido Chamber of Commerce and Industry Vice President Manny Lucena na bagkus na pagpapasaray, kailangang pagtulungan ng iba't ibang lokal at national na ahensyang pangkalikasan ang problema sa lugar. Binigyang diin ng dating ENCCI Vice President na kailangang tutukan din ang mga residential areas sa El Nido na naitalang pinagmumula ng diarrhea na dulot ng naturang bakterya. Pakinggan natin si ENCCI Vice President Manny Lucena. Ang mataas na porsyento ng coliform bacteria base sa datos na rin ng DENR through Penro ay galing sa residential areas sa paggamit ng makalumang septic tank. Kasi po itong mga lumang septic tank na to, may paliwanag ko lang, ay mga bottomless po ito. So lahat po ng dumi, sinisipsip ng lupa at dumediretso sa ating marine ecosystem. Kaugnay niya na nilinaw din ni Lucena na masyado lang nagkakaroon ng hype sa social media tungkol sa kaso kaya dumating sa suggestion na pagpapasara ng kabuuan ng El Nido. Muna nating pakinggan si NCCI Vice President Manny Lucena. Actually, if I may say so, this is isolated. Masyado na lang po yata ang napapa-magnify through, of course, our social media now, sa mga post sa Facebook, sa kung ano't anong iba't ibang klaseng platform ng media. Pero if you will get the data, napakababa po ng aming cases sa diarrhea. Napakinggan po natin ang tinig ni dating El Nido Chamber of Commerce and Industry Vice President Manny Lucena sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! Sa ibang balita naman, plano ni Manila City Mayor Yorme Isko Moreno Dumagoso na isailalim sa state of health emergency ang buong lungsod ng Maynila dahil sa problema sa
basura. Ayon kay Yorme, hihilingin niya ngayong unang araw ng sesyon ng bagong sangguniang panglungsod na isailalim ang lungsod ng Maynila sa state of health emergency. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagbawi ng PhilEco at Metro Waste sa kanilang kontrata dahil sa kabiguan ng lungsod na makapagbayad ng 950 million pesos na utang. Dahil dito, sinabi ni Mayor Isko na pinakiusapan na niya ang dating kolektor ng mga basura ng Maynila na Lionel Waste Management para hakutin ng mga nakatambak na basura. Anya, pumalag ang Lionel na sa kanyang pakiusap at hahakutin ng mga basura ng walang bayad. Bukod dito, naglabas na rin ang alkalde ng kautusan sa mga punong barangay na tumulong sa paglilinis ng mga kanal na nabarhan na rin ng mga basura. Pino Gising! Mananatiling nasa 18 pesos hanggang 23 pesos ang buying price ng palay ng NFA. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna na rin ng pinalalawak na 20 pesos kada kilo ng bigas sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kasalukuyan. Sinabi ni PBBM na anuman ang maging presyo ng bigas sa merkado ay hindi magbabago ang buying price ng palay upang matiyak na magiging maganda ang kita ng mga magsasaka. Dagdag pa ng Pangulo, hindi lang sa palay buying ang suporta ng gobyerno, kundi pati na rin sa iba't ibang mga hakbang na maaaring makabenepisyo ang mga lokal na magsasaka. Kabilang dito ang pagbili ng DA ng pesticides. Pino Gising! 12.5 minuto na po, makalipas ang alas 5 ng AM. Yahoy naman tayo sa latest po mula sa Filipino Mirror. Usaping bigas pa rin ho tayo. Bahagyang bumaba ang presyo ng well-milled rice sa 49 pesos and 13 centavos kada kilo noong kalagitnaan ng Hunyo mula sa 49 pesos and 50 centavos ang ibinaba na ito per kilo sa unang bahagi ng buwan. Ito'y ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, kung saan naitala naman ang pagtaas ng presyo ng dressed chicken sa 216 pesos at 70 centavos mula 214 pesos at 49 centavos at mas mataas din ito kumpara sa 212 pesos and 52 centavos kada kilo noong Mayo. Ay, manok naman pala yon. Ito naman, galunggong naman, nagmahal daw po ang GG sa 219 pesos and 62 centavos per kilo mula 215 pesos and 65 centavos sa kada kilo sa unang bahagi ng Hunyo. Samantala, sa kalamansi naman, bumaba ang presyo nito sa 95 pesos and 54 centavos kada kilo mula sa 98 pesos and 60 centavos per kilo at 101 pesos and 51 centavos naman noong buwan ng Mayo. Pino Gising! Muli nang bibili ang National Food Authority o NFA ng mais mula sa mga lokal na magsasaka. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay matapos ang kanyang pakikipag-usap sa mga magsasaka dyan po sa Nueva Ecija. Binigyang diin ng presidente na layunin ng administrasyon na ibalik ang orihinal na mandato ng NFA na hindi lamang palay ang binibili, kundi pati na rin ang iba pang butil tulad ng mais. Ayon naman sa NFA, target nilang simula ng pilot implementation ng core na procurement program sa susunod na taon kapag may nakalaan ng budget para dito. Paliwanag ng ahensya, ilulunsad muna ang programa sa mga piling lugar bilang bahagi ng pag-aaral at paghahanda. Lalo't matagal na ring walang corn procurement ang NFA. Pino Gising! Usaping defense naman tayo, na courtesy call si Royal Malaysian Navy Chief Admiral Datuk Zulelmi bin Itnahin kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Camp Aguinaldo. Tinalakay ni Browner at Itnahin ang regional security, interoperability at mutual interest ng dalawang bansa na may layuning mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia. Pinuri rin ng pinuno ng Sandatahang Lakas ang patuloy na collaboration ng mga hukbong pandagat ng dalawang bansa. Ipinunto ni Browner na sumailalim o sumasalamin ang courtesy call ni Itnahin sa commitment ng Pilipinas at Malaysia na isulong ang mas pinatatag na defense relations at pag-ibayuhin ang kooperasyon na re-resolba sa kanilang mga kinakaharap na hamon sa karagatan. Pino Gising! Sa ibang balita, binili na ng Manila Water ang Wawa JV Co. Incorporated ang builder at operator ng bagong Wawa Dam sa halagang
37.8 million pesos. Wow. Dahil dito inaasahan ng magiging fully controlled ng nasabing kumpanya o ng Manila Water ang operator ng bagong tayong dam sa Marikina River matapos bilhin nga ng Manila Water ang bahagi ng mga minority shareholders dito tulad ng Prime Infrastructure at San Lorenzo Ruiz Builders and Developers Group. Nakatakdang magsimula ang operasyon ng Upper Wawa Dam sa Disyembre ngayong taon. Layo nitong makapaghatid ng mahigit 700 milyong litro ng tubig sa Metro at Mega Manila kada araw. Kasalukuyang umaangkat ng tubig ang Metro Manila sa Angkat Dam habang ang Kaliwa Dam naman ay nakatakda pang maging operational sa taong 2027. Pino Gising! 16:30 minuto makalipas ang alas 5 ng AM. Hoy, usapin namang sports development para sa mga student athletes na minsan hindi gaano napibigyan ng pansin. Nakatakdang simula ng Basis Conversion and Development Authority ang pagtatayo ng 360 million pesos na halaga ng dormitory sa National Academy of Sports sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ito ba yung pinagdausan ng SEA Games? Oo, no? Yung Clark New City. Tarlac. Yung New Clark City sa Tarlac. Oo. Ano kaya nangyari doon? Di ba parang masyado nasayang na ata yung space doon? Hindi ko sigurado. Pero After parang ng SEA Games? they are developing it, I think. Ayun. Parang nga dito sa National Academy of Sports. Oo, gagawin siya parang sports arena, mga sports events. Alam mo, sa laki nito, parang feeling ko nga pwede itong pagdausan taon-taon ng palarong pambansa eh. Yeah. Di ba? Na isang ang lugar na palarong pambansa kasi, yung national yung national level na kasi. Kaya di ba, nung huli, nasaan ba to? Sa Lawag. Oo. Nung Nung Mayo. last, Oo. Kaya, lumilipat kasi, lipat-lipat para kasi. sa bagay, makaikot nga naman sila. Pero maganda gawin to kasi gagandatan ng facilities. Tas nasayang kasi, wala nang gumamit after SEA Kasi Games. nga siya for Olympics, no? Tama ba? SEA Olympics. Games. SEA Games. Noong 2019. SEA Games. Nung pandemic nun Pre-pandemic. Magno-November, December. Bago magsimula yung pandemya. 2019. 2019. Ito yung pala bago ito yung may video si Pacquiao na dala-dala yung Torches Pinagtripan online. Oo, bago nga. Yan. Ayon po sa BCDA, 5-story building ang dormitoryo kasama ang tig-14 na quad sharing room para sa mga babae at lalaking estudyante. Maglalaman din ang pasilidad ng atrium, dining hall, mga recreational space, kusina at dishwashing area. Maghugas daw kayo. Administrative offices o laundry, maglaban din kayo. At utility room. Katuwang ang Department of Budget and Management, itinatag sa ilalim ng Republic Act No. 11470 ang NAS na layong pangalagaan ang athletic skills ng student athletes ng bansa. Pino Gising! Sinibak! Chugi! Nako! Sibak! Sino? Tanggal sa pwesto. Sino yan? Sinibak ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang hepe ng isang lungsod sa Rizal na sinasabing tamad sa paghawak ng isang kaso ng pagnanakaw sa lugar. Ayon kay General Torre, nakatanggap siya ng impormasyon na pinauwi lamang ng City Police ang isang negosyanteng nagrereklamo hinggil sa 2 empleyadong bigla na lamang nawala kasama ang kanyang pera. Matapos makipag-ugnayan ang complainant kay PNP Chief Torre, naaresto ng pulisya sa Negros Island Region ang 2 suspect at na-recover ang 500,000 pesos na halaga ng nawawalang pera. Maliban dito, hindi na nagbigay ng karagdagang impormasyon si General Torre sa pagkakakilanlan ng nasibak na police chief ng nagreklamong negosyante at ng 2 empleyadong sangkot sa insidente. Pino Gising! Gusto ko matry tawagan yung 911 kung talaga effective. May nakita akong interview, trinay nila, effective daw eh. Effective. Before kasi, when was that? Parang years ago, I tried. Walang sumasagot. Ngayon Before, meron na raw. that's siguro dahil nice. in-interview lang si PNP chief noong time na yun. Hindi, pero that's good. Pero that's Sana good ko talaga. magtuloy-tuloy. At saka tatakot sila kasi wala nang paligoy-ligoy si General Torre. Oo, Pag di ka sibak sumagot, na, tsugi ka bye. na kaagad. Oo. Tapos ano pa yun, di ba? Lumalabas sila parang dishonorable discharge. Kasi tinugi ka ng hepe. Ay, nako, kawawa naman. O siya, sa oras na 20 minutos, makalipas ang alas 5 ng AM. Ayun, yahoy muna tayo sa mga report. Senate President Jesus Escudero malamang daw mananatiling Senate President sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Mayroon na daw higit 13 senador ang sumusuporta sa Senate presidency ni Senate President Jesus Escudero. Kaya malamang na manatili daw si Escudero
bilang leader ng Senado sa pagbubukas ng first regular session ng 20th Congress. Ayon kay Senator Joel Villanueva, batay sa kanyang pakikipag-usap sa mga kapwa-senador, kabilang na mga bagong nahalal sa nakalipas na eleksyon, higit na sa 13 senador ang pawang nagsabi na tulad niya ay susuportahan nila ang Senate President ni Escudero. Wala anyang pirmahan kundi verbal commitment pa lang. 13 boto ang minimum na bilang na kailangan para maging Senate President. Giit ni Villanueva, hindi niya masasabi kung magbabago pa ang isip ng mga kapwa-senador pagsapit ng July 28 kung kailan magbubukas ang kanilang session at kung kailan muling mag-eleksyon para sa liderato ng Senado. Ayon kay Villanueva, si Escudero ang napili niyang suportahan dahil sa accomplishment, work ethics na mabusisi sa detalye. Pantay ang trato sa mga bago at dating senador, batay na lang sa pinatupad na raffle system sa filing ng mga panukasyon sa halip na ibase sa seniority at hawak na posisyon na ipinatupad ng mga dating Senate President. Bukas si Villanueva sa pagbalik bilang Majority Floor Leader. Ikinatuwa nito ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo na siya ang logical choice para maging Majority Leader. Ito si Patrol 19, Cely Ortega Bueno, para sa himpilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, tawag pa tayo ng isang patrol report. Pinakamahabang sandbar sa Pilipinas. Yan! Makikita po yan. Saan? Palampon, Leyte. Ayan, alamin natin ang detalye yan mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Dito sa Kalanggaman Island ay makikita nyo na natural ang kalikasan at ipinagbabawal ng Palampon, Leyte Local Government ang paggamit ng sabon. At kung magdadala ka ng mga kakanin o mga basura, ay kailangan mong pilabas pabalik ng Palumpon mainland. At ipinagbabawal din dito ang maingay. Ang ipinopromote ng Palumpon Local Government Unit ay kailangan na natural ang inyong pananatili dito sa Kalanggaman Island. Ang natatangi at inisang kalikasan at natural ang tripping at walang kuryente, wala ring pinapayagan na masingay dito sa loob ng isla. At kung inyong makikita ay napakalinaw ng tubig, mas maganda pa sa tubig at sa buhangin sa Boracay. Sa isla ng Kalanggaman ay may napakahabang sandbar na siyang pinupuntahan hindi lamang ng mga lokal na turista, maging ng mga taga-Europa kung saan ayon sa local government ng Palumpon ay umaabot na sa 4 hanggang 5 cruise ship na galing sa Europa ang nagtutungo dito sa Kalanggaman Island. At sa Kalanggaman Island sa Palumpon, Leyte, Raul Esperas, Patrol 45, magbabalita ng tama at naglilingkod ng tama sa Kilometer sa Bakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ang lakas maka-beach feels nung report ni Patrol 45. Whoosh! Ang lakas mang inggit ng report ni Patrol 45. Dinalay niya sa ere ang dagat. Ano matawag doon? Ano ba yan? ASMR. Ang yung pakiramdam ko, nakapikit ako, nadidinig ko yung waves. Diba? Nung nagre-report, naganon si Lerm, sabi ko, mukhang ini-enjoy nito yung ASMR nung dagat, ha? Ang ganda ng tunog, parang... Nakakawala ba ng sakit ng batok? Hindi eh. Hindi rin. Pero nakaka-relax yung sound ng ng alon. Pakisandan niya kami ng buhangin. Bawal yun. Bawal pala. May-NBA na naman kami ni Gab. Yes. Samantala, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng AIX DSWD. pala ba sa dyan? AIX daw yan eh. AIX program ng DSWD. AIX. Ang ganda-ganda ng pangalan eh. AICS, ayan. Diba? Pero AIX daw basa eh. Kaya... Para daw po yan sa Every All. Damay ba tayo dyan? Alamin natin kung damay tayo dyan sa Factor Fake Report na ito.
Sa dami ng mga lumalapit para humingi ng tulong medikal, edukasyonal o pinansyal, maraming Pilipino ang naniniwala na tanging mga mahihirap lamang ang maaaring makinabang sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development. Kaya ang tanong ng karamihan, ito ba ay isang fact or fake? Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ. Fact or fake? Ang AICS ay isang programa ng DSWD na nagbibigay ng agarang tulong pinansyal sa mga taong dumaranas ng matinding krisis, tulad na lamang ng pagkakasakit, pagkamatay ng kaanak, pagkawala ng trabaho, kalamidad o biglaang gastusin sa edukasyon. Batay sa official guidelines ng DSWD, hindi requirement na kailangang nasa ilalim ng poverty threshold ang isang aplikante para makatanggap ito ng ayuda mula sa AICS. Ang pangunahing batayan ay ang emergency situation o crisis condition at hindi ang estado ng buhay ng isang pamilya. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Unit Director Edwin Morata, bagamat prioridad pa rin ang mga kapuspalad, malinaw sa patakaran na ang DSWD ay hindi nagsasara ng pinto sa mga hindi classified bilang mahirap ngunit kasalukuyang dumaranas ng krisis. Kahit ang middle income earners, solo parents o pansamantalang nawala ng kabuhayan ay pwedeng makinabang sa AICS programa basta't mapatunayang may krisis sa buhay na nangangailangan ng agarang tulong. Kabilang sa mga uri ng tulong ay ang medical assistance, educational assistance, burial o funeral support, transportation assistance, cash assistance para sa fire victims, repatriated OFWs at iba pa. Anya, ang mga benepisyaryo ng kanilang programa ay maaaring mababa o mataas ang sahod, mayaman o mahirap, profesional o hindi, may trabaho man o wala. Kaya ang balitang ito ay isang fact. Paliwanag pa ni Director Morata, ito ay dahil hindi lamang pinansyal na tulong ang kanilang ibinibigay sa ilalim ng AICS, kundi pati ang psychosocial interventions at mga serbisyong tutugon sa problemang kinakaharap ng isang individual. Para sa Fact or Fake, Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake? Pinoy Gising! Yung AICS na yan, ha? Tandaan ninyo kung anong sinabi sa report na yan. Bago pumunta kay Anton, may pahabol si Batman. Oh, sige, Adi. Sabi niya, ang cute daw ng picture ni Anton, parang scarecrow. Parang kumaintindihan to si Batman. Kung kaaway ba talaga to kakampi ni Anton? Kung ano ba, ano yun, no? May isa pa. Niya, oh. Akala ko sumakabilang buhay na si Anton. Saan ka man naroroon, Anton, bantayan mo na lang kami, pahinga ka na dyan. Sino yan? Si Batman pa rin. Siguro si ano yan, nakaaway niya yan dati. So mga Subtle lang yung mga pagpaparinig. Bumabanat lang ng bahagya. Sorte mo wala si Anton. Dahil ko nandito yan, maraming Lagot ka talaga. O siya. O samantala sa ating showbiz, Albi Casino inalay ang pagiging maalaga sa katawan para sa kanyang anak. May good job. Dapat lahat ganyan, ano? Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ano ba? Para sa aking balitang showbiz, maayos ang katawan ngayon ni Albi Casino. Ayon sa aktor, inaalagaan niya mabuti ang kanyang katawan para sa kanyang anak na si Baby Roman. Sa kanyang Instagram account, nag-post ang aktor ng picture nilang dalawa ni Baby Roman kung saan pareho silang shirtless. Sa kanyang caption, sinabi ni Albi na noon umano ay nag-alala siya na baka mapabayaan na niya ang kanyang katawan kapag naging tatay na siya. Ngunit nang dumating daw sa kanyang buhay si Baby Roman, ay mas lalo siya nagpursige na pagandahin pa ang kanyang katawan. Mas lalo raw siyang na-motivate para manatiling healthy, para maging good example sa kanyang anak. Kasunod ito, nanawagan si Albi sa mga kapwa niya tatay na gusto magkaroon ng fitness journey na i-message lang siya para matanggal ang dad bod ng mga ito. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat kay Flying A, Anton. Standby muna, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy! Gising na! Lagi tayo si Babalu eh. Hoy! Gising na! 5:30 na
na morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Hindi kayo malate dahil pag na-late kayo, nako, bawas ang sahod ninyo. Nako, bawas sahod dito. Nako, bawas sahod ito. Kaya kilos na. At syempre, gaya na sabi ng programa namin, gising na! Pinoy Sino yun? Ibang programa yun. Gising na, Pinoy Gising. Gising na. Oo, wala sinabing ibang title. Ito na yun eh. Ganun ba yun? O, sige, pasok ko na raw to. Ako ba? Oo. O samantala tag tayo ng Patrol Report. Senator Tito Soto handa daw maging Senate Minority Leader sakaling mabigong magbalik bilang SP o Senate President. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nagpahayag ng kahandaan si Senator Tito Soto na maging leader ng minority bloc sa Senado sakaling hindi siya matuloy na maging Senate President. Ayon kay Soto, hindi na bago sa kanya ang papel na maging minority leader na dati na siyang naging minority leader noong panahon ni dating Senate President Nene Pimentel. Ayon kay Soto, handa siya sa trabaho ng isang minority leader, lalo't kasama na riyan ang pagbusisi sa lahat ng panukalang batas at resolution na ihahain sa Senado. Dati na naging leader ng Senado si Soto, kaya inasahan ng lahat ng tatakbo siya muli para maging Senate President, bagay na handa rin daw niyang gampanan sakaling ibigay sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Pero hindi raw siya mismo ang maglalakad para iboto siya ng mga kasamahang senador. Paliwanag ni Soto, bagamat tumakbo siya sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas, hindi naman daw ibig sabihin na magiging sunod-sunuran siya sa palasyo, cooperative but critical kung kinakailangan, at nasa mayora man siya o minority. Wala pang eksaktong numero ng lagda para kay Senate President Chis Escudero at Senator Tito Soto, pero dalawang senador na nagsabi na kung ngayon gagawin ang botohan para sa leader ng Senado ay si Senate President Chis Escudero pa rin. Sinabi ni Senator Joel Villanueva at Senator Alan Cayetano, mas marami pa sa 13 o higit pa sa 13 senador ang pumapanig at sumusuporta kay Escudero para manatiling Senate President. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman, balita mula sa Metro Patrol. Nabotas muling nasungkit ang unmodified opinion mula sa COA sa loob ng, ikay-10 taon nila o ikay-first decade nila. Detalye mula kay Mama Beth Samson. Mama Beth. Muli na namang nasungkit ng Navotas City ang qualified opinion mula sa Commission on Audit o COA na ika-10 taong sunod-sunod na nakamit bilang highest audit rating na ibinibigay sa local government units at sa mga ahensya ng gobyerno, at ang Navotas ang nanatiling LGU sa Metro Manila na nanatili sa pwesto ng isang dekada. Tinanggap ni Mayor John Rechanco ang 2024 COA report mula kay Venancio Herrera, Supervising Auditor ng Navotas Auditing Unit kahapon. Pinasalamatan ni Chanco ang nasasakupan sa patuloy na tiwala at suporta. Anya, ang unqualified opinion ay nagsasalamin o sumasalamin ng tapat at mahusay na pamamahala at sa loob ng 10 taon. Pinatunayan na sa level up sa Navotas, may disiplina sa paggamit ng pondo at may malasakit sa serbisyo. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayun! O siya, sa ibang munang detalye ng ating mga balita, mariing kinundinan ni dating bayan muna Representative Carlos Negani Zarate ang planong pagtatayo ng mga ammunition factory sa Subic Bay ng Estados Unidos na tiling naging base militar ng Amerika. Ito'y matapos sa atasan ng US House Committee on Appropriations noong Hunyo at 16 June 16 pala. Ang mga ahensya nito sa gobyerno na suriin ang posibilidad ng pagtatayo ng isang joint munition manufacturing and storage facility sa nasabing lugar, lalo na't nangangailangan ng pasilidad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ayon kay former Representative Zarate, paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas ang pagpapahintulot sa Amerika na magtayo ng ganitong pasilidad. Maliban dito, maaari ring mailagay sa panganib ang bansa bilang potensyal na target ng mga digmaan.
Gising! Sa ibang balita, tatlong lalaki ang inarestong nagnanakaw sa loob ng compound ng isang simbahan sa Barangay Bungad, Quezon City. Ayon sa National Capital Region Police Office, nahuli sa live CCTV footage habang nagbababa ng mga tubo mula sa tricycle ang tatlong suspect. Dahil dito agad tinawagan ng isang church worker ang 911 at matapos ng 2 minuto, dumating na ang mga mobile unit at agad nagsagawa ng hot pursuit operation sa tulong ng mga opisyal ng barangay. Naaresto ang suspect na kasalukuyang nahaharap sa reklamong pagnanakaw. Gising! Plus ligtas points sa mga polis, minus ligtas points sa mga magnanakaw. Minus points ka sa langit. Minus points kayo sa langit. Ngayon naman, report ulit mula sa Metro Patrol. Radio operator arestado sa 680 pesos na halaga ng 680,000 pesos na halaga ng shabu sa bayan ng Bustos, Bulacan. Detalye mula kay Kuyang Louie Agnes. Kuyang Louie, good morning. Yes, good morning. Sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Bustos Municipal Station sa Barangay Bunga Mayor sa bayan ng Bustos nitong nakaraang linggo ng gabi. Sa ulat na pinadala ni Police Colonel Angel Garciano, Acting Bulacan Police Director, kay Brigadier General Afonso Tanones Jr. ng Region 3, ay sinilala ang suspect bilang isang alias Jet, 55 taong gulang, binata, residente ng Purok 1, Barangay Katokte, sa naturang bayan. Ayon kay Police Major Michael Santos, hepe ng Bustos Police, nakuha mula sa suspect ang higit kumulang 100 gramo ng pinaghihinalang shabu na may standard drug price na 680,000. Ang na-arrestong suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya ay dadalhin sa Bulacan PPO at para sa drug test at laboratory examination. Mula rito sa Bulacan, ito sa Metro Patrol Lueles para sa kilometro na lakas. DWIC, Bablitan, tama, naglilingkod ang tama. Gising! Konta naman tayo sa probinsya. Public Safety Skills Enhancement Training. Matagumpay na naipatupad sa bayan ng Kalayan sa Cagayan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Kuyang Ronald. Baka nasa ibang linya. Matagumpay na naisagawa ang skills enhancement training para sa lahat ng barangay public safety officers sa iba't ibang bayan ng Kalayan, Cagayan. Ang programa ay naglalayong mapalalim ang kaalaman at mapahusay ang kasanayan ng mga BPSO upang higit silang maging epektibong katuwang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at kaligtas. Nag-ikot ang mga tauhan mula sa PNP Kalayan, LGU Kalayan at MLGO sa iba't ibang barangay upang personal na maisagawa at maihatid ang pagsasanay sa mga BPSO. Pinuntahan nila ang mga itinakdang lugar ng aktibidad upang masigurong maabot at makalahok ang lahat ng itinalagang BPSO sa bawat barangay, lalo na ang mga nasa malalayong isla. Tinalakay sa training ang mahalagang paksa gaya ng papel at kahalagahan ng isang BPSO, gender-sensitive at child-friendly approaches sa mga estratehiyang angkop sa Endangered People o IP, first responder rules, pangunahing kalaman sa patrol operations, traffic assistance at tamang proseso ng arrest, search and seizure at gampanin ng BPSO sa kampanya kontra illegal na droga at kriminalidad. Isinagawa rin ang mga simulated learning exercises tulad ng hand cuffing techniques at basic defense tactics upang masigurong may sapat na kakayahan ang mga BPSO sa aktwal na pagsugpo sa krimen at pagtugon sa insidente. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpirang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Mula norte, baba tayo ng Calabarzon.
Unang executive order ng kauupong gobernador ng Laguna, bawal ang matataray sa mga ospital. Detalye mula kay Arman Cambe. Kuyang Arman. Nawala daw si Kuyang Arman. Oy, saan nagpunta to? No, baka wala sa Laguna. Baka nag-ikot-ikot. O siya, standby muna po sa mga reporters natin sa labas ng himpilan. Philippine Standard Time. Hi! Pinoy! Gising na! Wiki-wiki niya. Mayayik kayo. 15 minutos bago mag 6 a.m. Magbabalik po ang Pinoy. Wakey-wakey! 2 minuto na lamang po bago mag 6 in the morning. Yahoy! Yahoy ulit tayo sa Ronda Provincia. Balikan natin to, unang executive order ng kaupong gobernador ng Laguna, bawal daw po ang matataray sa mga ospital. Detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Formal at masayang sinimulan ni Laguna Governor Sol Aragones ang kanyang panunungkulan bilang ina ng lalawigan ganap na alas 12 kahapon ng tanghali. Kasama si Vice Governor James Rais, mga board members at mga pinuno ng sangay ng pamahalaan ng lalawigan. Tinatayang nasa 2,000 katao ang sumulubong sa gobernadora, kabilang ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan, mga municipal mayor, mga kilalang pinuno ng iba't ibang multinational company sa bansa. Pinakilala rin ni Governor Sol Aragones si former Candaba Mayor Jerry Pilayo bilang kanyang provincial administrator. At sa nasabing okasyon, nilagdaan ng puting gobernador ang unang executive order sa Laguna, ang bawal ang matataray na empleyado sa mga pampublikong ospital. Ayon kay Governor Sol, dapat pagsilbihan ng mga pasyente sa isang makadiyos at makataong pamamaraan. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa sino may kwalong lakas. DWI, pinagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Calabarzon, panik tayo ng norte. 4 na taga-suporta ng CTG nagbalik loob sa pamahalaan ng Pagao Cagayan. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. 4 na dating mga taga-pasuporta ng Communist Terrorist Group o CTG, pawang ang mga magsasaka at mga residente ng Bagao Cagayan ang voluntaryong nagbalik loob sa pinagsanib na pwersa ng kapulisan at ibang ahensya ng pamahalaan. Ang naturang pagbabalik loob ay pinangunahan ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company. Ayon sa mga nagbalik loob na mga individual, napilitan silang sumanib sa kilusang komunista dahil umano sa maltreatment mula sa ilang pwersa ng gobyerno noon. Sa kanilang pananatili sa grupo, sila ay naging aktibo sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa galaw ng trupa ng gobyerno, paglahok sa mga rally laban sa pamahalaan, tagapagdala ng pagkain at papagamit ng kanilang mga bahay bilang pansamantalang taguan ng mga rebelde. Ngunit matapos mapagtantong wala silang pakinabang sa kanilang pagsapi, pinili nilang kumalas sa kilusan at magbalik loob sa pamahalaan upang mamuhay ng payapa. Sa kasalukuyan, ang mga sumukong individual ay nasa kustodya ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company para sa karagdagang panayam at dokumentasyon. Isang improvised firearm din ang isinuko at ngayon ay nasa pangalaga ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company para sa wastong disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tunog lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat sa mainit na pamahid. Kay Ma'am Juday. Ano nga, sakit na ako. Iyon. Salamat. Lahat may baong mga pamahid. Mga titakit. Oo. Yung sa akin nandun eh. Wala dyan. Iba to pang ang singot. Pang pang hit-hit. Kasi alam mo ba yung sa, yung sa Rhodesian, punta kami ng Bulacan, di ba? Yes. Yung kamag-anak. Meron din sila nun. Oo, ng Tai Chi. Kamag-anak ng Tai Chi. 2-in-1. Oh. Yung isang stick mo, may roller, tsaka may inhaler. Isang stick lang. Oo. Parang maganda matry yan, tapos promote ko sa FM. Oo, diba? Hi, Rhodesian. Oo nga, magdadala ako ng sample. Yun. Ang galing. Okay, hello kay Miss Phoebe. Hello po, good morning. Huwag niyo po akong kalimutan, ha? Samantala, 3 kilong shabu na kumpiska sa mga high-value individual dyan sa Cavite. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Nakumpiskahan mga otoridad ang nasa 3 kilo hinihilang shabu sa
sa sinagawang bypass operation kahapon sa barangay Sapote 3, Bacoor City, Cavite. Nadakip sa nasabing operasyon ang mga suspect na sina alias Dave, 47 anyos, at dalawang Chinese na Chio at Chiai, 35 taong gulang. Ayon sa Calabarzon Drug Enforcement Unit, ang tatlo ay nasa listahan din ng mga high-value individual sa rehiyon. Nakakulong na ngayon ang mga suspect sa Calabarzon PNP Custodial Center. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Sima May Todo Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Patay ang 6 katao na sakay ng Cessna 441 matapos itong mag-crash. Ilang minuto pagkatapos itong lumipad sa isang paliparan mula sa Amerika. Ayon sa otoridad, walang nakaligtas mula sa 2 crew member at 4 na pasahero ng nasabing eroplano. Kinumpirma naman ng mga otoridad na nakuha na nila ang mga labi ng mga nasawing biktima at nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay sa pinagmulan ng insidente. Pino Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Eto naman po, Mars Alba, tumiwalag Ay, hindi ka na good morning. Hindi, mamaya pa yun. Tumiwalag na sa Choco Mucho Flying Titans ang magre-report. Ba't pare silang wala, no? Oo, nag-date yung nag-date dalawa. tong dalawa. Yun naman pala. May natira pa sa sahod! May natira pa sa sustento. Alamin natin ang sports news mula kay Boss, ang paboritong boss ng pasada. Siya ba ang boss? Siya na ang boss ngayon. Boss Ian Articona. Good morning, Ian. Good morning, Darling. Narito na ang aking latest sports update. Tumiwalag na si Mars Alba sa Choco Mucho Flying Titans matapos ng halos 2 taon. Ito ang kinumpirma ng Flying Titans sa kabila ng nagpapatuloy na campaign ng Premier Volleyball League at ang kasalukuyang stint ni Alba sa Alas Pilipinas Women VTV Cup sa Vietnam. Sa anunsyo ng nasabing koponan, nagpasalamat ito kay Alba sa naging tulong nito sa grupo at iginit nito na isa pa rin itong Titan kahit na umalis na ito. Magugunit ang malaki ang naging bahagi ni Alba sa pagsungkit ng Choco Mucho sa silver medal noong 2024 All-Filipino Conference. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Yun, ang galing sumagot. Maraming salamat. Thank you, Boss Ian. Ba't hindi tayo boss sa kanya, no? Thank you. Thank you, Boss Ian. Showbiz. Samantala sa ating showbiz, KZ Tandingan, hindi pa priority ang pagkakaroon ng Junakis. Ito na. Sana? Bakit naman? Ibigay mo na, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Para sa aking balitang showbiz! Wala pang kabalak-balak si Casey Tandingan na mag-iisang nanay o magbuntis. Sa interview sa Singer, sinabi nito na hindi pa niya priority ang magbuntis dahil mas focus siya ngayon sa kanyang career lalo na at marami siyang mga proyekto ngayon. Mas siya raw ang ayaw pang magbuntis dahil nasa punto raw siya ngayon ng kanyang career na happy siya. Nag-e-expect pa raw siya na makapaglabas ng album kaya't on hold muna ang kanyang pagiging isang ina. Napag-usapan na rin daw nila ng kanyang mister na si TJ Monterde ang kanyang plano at hindi naman daw sila nagmamadali na magkaroon ng baby kaya't wala umanong issue sa kanyang mister kung ayaw pa niya magkaroon ng anak. Nilinaw naman ni Casey na hindi niya sinasabi na ayaw na nila magkaroon ng anak. Ang sinasabi niya lang daw ay ayaw niyang mag-iisang ina dahil na pressure lang siya sa sinasabi ng mga tao. Ayaw niya raw dumating ang time na kapag nagkaanak na siya ay mawalan siya ng oras sa kanyang anak dahil gusto pa niya magtrabaho. Naniniwala umano siya may plano ang Panginoon sa kanila ni TJ dahil kahit sabihin pa raw nila na ayaw pa nila, kung ibinigay na ng Panginoon sa kanila ay wala silang magagawa. Baka siya lang daw ang hindi pa ready pero kapag ibinigay na ng Panginoon, alam umano ng Panginoon na ready na siya. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Tama yun, pag binigay, wala namang ready maging magulang. Yes, Totoo lang. walang textbook sa pagiging magulang. Tsaka walang
mag-prepare siguro ng budget and Naalala ko everything. tuloy yung utol ko. Tapos may Oo. babatiin ako mamaya. Naalala ko siya nung ipapanganak na yung Oo. pamangkin ko. No one's Chill ready. lang siya. Kumain lang kami dyan sa fast food, dyan sa may BGC. Oo. Kasi dyan sa St. Luke's nanganak yung Oo. sister-in-law ko. Tapos parang ano lang sa kanya, relax lang siya. Oo, kasi no one can no? Pero alam mo, nag-iba yung priority niya nung isinilang na. Iba na ho talaga ang priority. Mag-iiba ang buhay ninyo talaga. Ayun. Saka hindi siya walang training for that, Lahat It's na makuha it's nila. an ongoing process. At lahat na makuha ninyong tips, ay lahat na makuha nyo tips lang. Kasi nasa sa inyo yung diskarte kung paano nyo palalakihin Kasi yung your inyong mga kid, anak. your rule, my kid, my rule. Diba? So, yun yung reflection ninyo bilang mga magulang. Yung anak ninyo is a reflection of who the parents are. Yes. Yun. Kaya anak ko bruha. Na mahilig sa chicken nuggets at fried chicken na iluluto ni Mama Beth para sa kanya. Yan. O siya, ito na po ang ating patama quote for this morning and today. Hindi mo kailangan maging perpekto para magsimula because nobody's perfect. Isa lang ang perpekto, yun nandoon. So, yun ang tandaan ninyo. At good vibes lang tayo ngayong first day ng month of July. Ayan. Sa mga ritual. Mga ritual, ng mga first day. Ah. Magsaboy ng asin sa pinto. Marami na naman pala mga bago empleyado dito mamaya. May papakilala naman si Angel dito sa atin. Ay, talaga ba? Di ba usually ka first day? Oo, yan. O siya, maaga kami natapos ngayon. Yan na po ang Pinoy Gising sa DWIZ Talio Channel Wala kasi si 23. Walang madaldal, kaya ito ang regalo namin sa susunod na programa. Kami po nyo nakasama, Darrell Justin. At Maine Barreto. Sa ngalan po ni Flying A. Anton, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na. Ay, bumati ka muna. Ayaw nga pala, babati ako ng happy second birthday sa akin pamangkin na si Cutie. Nika. Happy birthday, baby girl. Happy birthday, baby girl. Mag-swimming tayo later. Yes, Ayan, happy birthday. Sa lahat na nagbe-birthday ngayong July 1, happy Yes. birthday sa inyo. Antabayanan po susunod na programa, Pasada Balita, kasama sina Kuyang Johnny Banyes at Drew Nasino. 5:59 Pasada pa lang. Balita. Ingat! Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan.